Si Putin ay isang desperadong tao na alam iyon, 1 milyong nasawi sa Ukraine, na walang napala, ay malamang na magreresulta sa pagkawala niya ng buhay, pati na rin ng kanyang trabaho. Kaya ngayon sinusubukan niyang atakihin ang isang bansa ng NATO. Noong umaga ng Setyembre, 13 Russian Mikoyan Gurevich, 31 jet ang pumasok sa himpapawid ng Estonia. Ang mga eroplano ay may dalang P-37 air-to-air missiles. At papunta sila sa kabisera ng Estonia, Tallinn. Mukhang umpisa ito ng malaking pangyayari. Hindi ito drone na walang piloto, gaya ng insidente noong nakaraan sa Poland na maaaring sabihing aksidenteng napasok ang NATO airspace ayon kay Putin. Ito ay mga fighter jet na may piloto, handa at armado, at papunta sa kabisera ng isang bansa ng NATO. Nagpalipad ng mga jet ang NATO. Tila may paparating na komprontasyon. Ayon sa Estonia, dito na umatras ang mga jet ng Russia matapos ang 12 minuto sa himpapawid ng NATO. Wala tayong ideya kung ano ang kanilang plano at kung ano ang kanilang mga target. Ngayon, marami sa NATO ang nananawagan na gawin ang ginawa ng Turkey noong 2015. Barilin agad ang mga jet ng Russia kapag pumasok sila sa himpapawid ng NATO. Balikan natin ang mga nangyari ngayong umaga. Ang mga aral mula sa tugon ng Turkey 10 taon na ang nakalipas. At ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng digmaang ito. Simulan natin, syempre, sa kung ano ang nangyari. Heto ang mga detalye. Simulan natin sa balitang iyon na bigla ang lumabas ang umuunlad na kwento na nasaksihan natin nitong nakaraang oras o higit pa. Dahil sinabi ng gobyerno ng Estonia na 3 eroplanong militar ng Rusya ang pumasok sa NATO airspace nang walang pahintulot noong Biyernes ng umaga at tumagal ng halos 12 minuto. Ayon sa tagapagsalita ng NATO sa X, agad nilang hinarang ang mga eroplanong Ruso na pumasok sa himpapawid ng Estonia. Dagdag pa niya, isa na naman itong halimbawa ng walang ingat na asal ng Rusya at kakayahan ng NATO na tumugon. Ayon sa kalihim ng ugnayang panlabas ng Estonia, ito ang pinakamapangahas na paglabag sa himpapawid nila at ika-4 na beses ngayong taon. Sinabi niya na lalong sinusubok ng Rusya ang mga hangganan ng kanilang mga kapitbahay sa pamamagitan ng kanilang agresyon. Nangyari ang insidente matapos lumabag ang mahigit 20 drone sa himpapawid ng Polonia kaya pinabagsak ng NATO jet ang ilan dito. At isa pang paglusob ng drone ng Rusya sa teritoryo ng Romania malapit sa hangganan ng Ukraine. Narito ang mga larawan mula sa mga jet kaninang umaga. 2 bagay ang dapat bigyang diin. Makikita natin na ang mga ito ay mga armadong jet. At bukod pa roon, sila ay nasa 12 buong minuto. Napakatagal niyan at napakalayo ng distansya niyan. Lalo na kung isasaalang-alang kung gaano kabilis ang paglipad ng mga fighter jet. Hindi mahalaga kung gaano kakapro-Russia. Mahirap ipaglaban na isa itong pagkakamali. Ngayon, para lang talagang patunayan na sinadya ito, tingnan natin ang lahat ng ginawa ng Russia ngayong buwan lang. Noong Setyembre 7, may barkong paniktik ng Russia na nagpalipad ng mga drone para subaybayan ang mga barko ng German Navy. Pagkatapos, sa parehong araw, may isang Mi-8 na lumipad papasok sa Estonia. 3 araw pagkatapos noon, 19 na drone ang pumasok sa himpapawid ng Poland. Ang mga drone na ito ay may dagdag na gasolina. Ibig sabihin, talagang nakatakda silang pumasok sa Poland at malalim pa ang kanilang pupuntahan. Sa parehong araw, may isa pang drone na lumipad papasok ng Romania at isa pa sa Latvia. 3 araw matapos iyon, mas maraming drone ang pumasok sa Poland at Romania. Pagkatapos, noong Setyembre 14 may barkong Ruso na biglang nasira sa itaas ng isang Swedish na pipeline. Pagkatapos, noong Setyembre 19 may 3 jet na handang-handa at papunta sa kabisera ng Estonia. Isa itong trend at hindi ito aksidente. Dito ko gustong banggitin ang idolo ni Putin, si Vladimir Lenin na nagtatag ng Soviet Union. At mayroon siyang isang tanyag na kasabihan na akma sa sitwasyong ito. Sinusubukan mo gamit ang bayoneta. Kung malambot ang harap mo, itulak. Kung bakal, umatras. Ibig sabihin, magpapatuloy si Putin sa pagtulak hanggat hindi siya napipigilan ng lakas. Kung walang aksyon ang NATO, lalo pang lalala ang ginagawa ni Putin. Dahil dito,
Marami ang nananawagan na simulan ng NATO ang pagpabagsak ng Russian jets kapag pumapasok ang mga ito sa himpapawid ng NATO. Matagal na itong hinihiling ng mga tao simula nang pumasok ang 19 na drone sa himpapawid ng Poland. Pero ngayon, mukhang pati mga defense minister mula sa mga bansa ng NATO, tulad ng isa na nasa screen natin, ang Lithuanian Defense Minister, ay nananawagan na rin na gawin ang parehong bagay. Ginawa na ito ng Turkey 10 taon na ang nakalipas. Pinabagsak ng Turkish Army ang isang Russian jet na pumasok sa Turkish airspace ilang segundo lang matapos mangyari ang insidente. Simula noon, hindi na muling ginulo ng Russia ang Turkey. Kaya bakit di natin gayahin yon? Iyan ang tanong na tinatanong ng lahat. Para maintindihan natin yan, kailangan nating pag-aralan ng mas detalyado ang insidente sa Turkey kaysa basta tingnan ang mga pangunahing pangyayari. Nagsimula ito noong Setyembre 2015. Matagal nang nagaganap ang digmaang sibil sa Syria noon. Pero noong Setyembre, opisyal na pumasok ang Russia sa digmaan. Kasama si dating diktador Bashar al-Assad. Sinimulan ng Russia ang pambobomba sa mga grupong rebelde, pati na malapit sa hangganan ng Turkey. Alam mo, may interes din ng Turkey. Sinusuportahan ng Ankara ang iba't ibang grupo at tutol sila kay Assad. Bukod pa rito, nagbabala na ang Turkey na anumang banyagang eroplano na lalabag sa kanilang himpapawid ay ituturing nilang kalaban. Noong Nobyembre 24, 2015 Russian Su-24 bombers ang lumipad malapit sa hangganan ng Turkey habang nasa misyon sa hilagang Syria. Sabi ng Turkey, tinawid ng mga jet ang himpapawid nila ng mga 17 segundo. Sabi ng Turkish radars, nagbigay sila ng 10 babala sa loob ng 5 minuto bago pumasok ang mga jet sa hangganan ng Turkey. Nang hindi tumugon ang mga Russian jet, nagpaputok ang mga Turkish F-17 at isa sa Su-24 ang napabagsak. Isang Russian pilot ang napatay matapos siyang mag-eject mula sa eroplano ngunit napunta siya sa teritoryong kalaban. Isang Russian pilot ang nailigtas. Ngunit inatake ang Russian rescue helicopter habang nagre-rescue. Diplomatikong nagsalita si Putin matapos ang insidente at sinabi niyang paparusahan niya ang Turkey. Sisiguraduhin niyang ma-isolate ang Turkey sa mundo. Ngayon, kitang-kita nating walang talagang nangyari. Agad na pagtanto ni Putin na mas kailangan niya ang Turkey kaysa kailangan siya ng Turkey. At bukod pa dyan, hindi na muling sinubukan ng Russia ang ganitong bagay mula noong insidenteng iyon. Kaya't makatuwiran na may mga taong nananawagan na mangyari ulit ang parehong bagay. Dahil alam naman iyon ng lahat, tumutugon ang Russia sa lakas. At bukod pa dyan, mayroon tayong perpektong halimbawa sa Turkey kung ano ang nangyayari kapag hinarap mo ang Russia gamit ang lakas. Ngayon, dito mahalagang ituro na hindi naman walang ginagawa ang mga leader ng NATO. Na-activate muli ang Artikulo 4. Sa pagkakataong ito ay ginawa ng Estonia. Malamang magpupulong ang mga bansa ng NATO sa Brussels para magpasya ng susunod na hakbang. Ngayon, ang mga pagpupulong na ganito ay napakahalaga pa rin. Kahit na hindi ito iniisip ng mga tao, ito ay dahil pagkatapos ng Siyam-11, nagkaroon ng pagpupulong na parang Article 4 bago pinagana ng United States ang Article 5. Hindi ito tinawag ng United States na Article 4 na pagpupulong, pero pareho lang ang layunin. Nagtipon ang mga leader, nagdesisyon sa susunod na hakbang, at pinagana ang Article 5. Ngayon, sa sitwasyong ito, napakababa ng posibilidad na paganahin ang Article 5 dahil lang sa paglabag sa airspace. Ang Article 5 ay nangangailangan ng aktwal na pag-atake ng dayuhang kalaban sa teritoryo ng miyembro. Hindi naman yun nangyari at masuwerte tayo doon. Dahil sa huli, ayaw talagang makisangkot ng NATO sa digmaang ito kung hindi naman kinakailangan. Iyan ang dahilan kaya nagbibigay ng armas at tulong ang NATO sa Ukraine para Ukraine na ang lumaban at hindi na kailangang magpadala ng sundalo ang NATO. Tingnan natin ang mangyayari sa pagpupulong ng Artikulo 4 at mga pahayag na ilalabas sa publiko. Posibleng magpasya ang NATO na babarilin nila ang anumang susunod na paglusob ng Russia. Iyon ay dahil iyon mismo ang nangyari noong 2015. Hindi iyon ang unang beses na pumasok ang Russian jet sa airspace ng Turkey.
na sila ay pinabagsak. Hindi, naganap ang pagpapabagsak noong Nobyembre 2000 at 15 balikan muna natin ang Oktubre 2015. Sa buwang yon, dalawang magkaibang pagkakataon, aktwal na nilabag ng mga Russian jet ang airspace ng Turkey. At halos pareho ang naging tugon sa nangyayari ngayon. Tinawag ng Turkey ang mga diplomat ng Russia at sinabing hindi nila ito papayagan. Pagkatapos, kumonsulta ang Turkey sa NATO commanders. Noong sumunod na buwan, nang ulitin ng Russia, doon na pinabagsak ang mga jet nila. Kaya kung gusto ng Russia na ipagpatuloy ito, kung gusto nilang magpadala ng mga jet ng paulit-ulit sa teritoryo ng NATO, malamang ay aasahan nating tutugon ang NATO sa kalaunan. Ngayon, ang dahilan kung bakit hindi basta-basta pinapabagsak ng NATO ang mga jet ng Russia ay dahil baka iyon mismo ang inaasahan ni Putin. Sinimulan ni Putin ang pananakop 3.5 taon na ang nakalipas. Umaasang masakop ang Kyiv sa loob ng 3 araw. Ngayon, napagtatanto ng mga tao na kulang ang lakas ng hukbong Ruso para sakupin ang buong Ukraine. Gusto ni Putin baguhin ang pananaw sa digmaan bilang laban sa NATO, kaya patuloy niyang itinutulak ang mga hangganan. Alam niya na mabilis mapapansin ng publiko sa Rusya na winasak niya ang kinabukasan ng bansa, nagdulot ng mahigit 1 milyong kaswalti, at sa kabila ng lahat ng iyon, kakaunti lang ang kanyang nakamit. At iyan mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang palalain pa ang digmaang ito. Dahil, sa ngayon, malabong maipaliwanag ni Putin ito sa mga mamamayan ng Rusya at sa mga oligarko ng Rusya. Kamakailan lang, nag-guest si Garry Kasparov sa aming podcast, Sino ang pinakadakilang chess player sa lahat ng panahon? Mamamayan din siya ng Soviet Union at mas nauunawaan niya ang kasaysayan ng Rusya kaysa sa iba pang nakausap ko. Tinanong ko siya dahil dito. Sa isang punto, kailangan talagang magmalasakit ang mamamayan ng Rusya. Nawawalan ang Rusya ng mahigit 20,000 katao bawat buwan. Higit sa 1 milyong kaswalti. Kalahati sa kanila ay hindi na makakabalik sa labanan dahil sa tindi ng kanilang mga sugat. Kaya kailan ba magiging realidad yon? At ito ang sinabi niya. Pakinggan natin ngayon. Mas kilala mo rin ang Rusya kaysa sa iba? Pati ako, tama? Kaya gusto ko lang malaman ang ilang sagot mo tungkol sa pag-iisip ng mga Ruso. Nakikita natin ang mga numerong ito. At iniisip kong hindi ito tatanggapin sa kanluran. Pero iba talaga ang Rusya. Buwan-buwan, nakakaranas ang hukbong Ruso ng 20,000 sundalo. Umabot na sa 1 milyong kaswalti at kalahati sa kanila ay hindi na makakabalik sa harapan dahil sa tindi ng kanilang mga sugat. Parang wala nang pakialam si Putin. Pero kung titingnan mula sa pananaw ng tao, dapat ay may punto na ang mga mamamayang Ruso ay magsimulang mag-alala sa bilis ng pagkawala ng mga kabataang lalaki ng Russia at alam mo na mga lalaki sa pangkalahatan. Siguro inosente ako, di ko maintindihan ang isip ng mga Ruso. Kung ang kasaysayan ng Russia ang magiging gabay natin, kaya mong matutunan na anumang positibong kinalabasan ng digmaan ay palaging nagpapalakas sa rehimen, sa nagaharing uri, maging ito man ay sa digmaang Napoleon noong 1812 o ikalawang digmaang pandaigdig o digmaang Ruso-Turko noong 1877, 1878. Kaya ang tagumpay ay laging malaking tulak para sa rehimen at hindi kailanman inintindi ng mga Ruso ang halaga. Sa kunaang ikalawang digmaang pandaigdig, marami ang pagkalugi. Ang kalidad ng pamamahala, ang pamamahala sa digmaan sa simula ng digmaan ay talagang napakasama. Pero ang kinalabasan ay tagumpay at wala nang may pakialam. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng rehimen ni Putin ang ikalawang digmaang pandaigdig bilang pinakamalaking tagumpay. Kapag tinanong mo ang mga Ruso, lalo na ang kabataan, tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig, marami sa kanila ang hindi na ito maalala. Ang Amerika at Imperyong Britanya ay mga kakampi lang sa digmaan. Kung walang tulong ng Amerika, hindi sana nakaligtas ang Rusya noong unang taon ng digmaan. Pero parang wala na ito, kaya tayo ang nanalo. Yung iba walang halaga, kabuuang kamangmangan sa kasaysayan pero ipinagmamalaki nating tayo ang nanalo. Ngayon sa kabilang banda, bawat pagkatalo. Kahit bumalik tayo sa digmaang Crimean noong 1853, 1856 na talo ng Britanya, Pransya at Turkiya ang Rusya.
At doon mismo sa Crimea, sa lupaing Ruso, nagbunsod ito ng matagal ng inaasam na mga reforma para wakasan ang pagkaalipin ng mga magsasaka. At maaari mo ring sabihin na ang mga reforma ni Alexander Ikalawa noong 1861, 1860 noong dekada 1960 ay ang pinaka malalalim na liberal na reforma na nangyari sa Russia. Maari mo ring tingnan ang digmaan ng Russia at Hapon noong 1900 at 4-1900 at 5 isa pang pagkatalo at ang revolution sa Moscow. Pagkatapos, puro kaguluhan talaga, alam mo na. Kalat sila sa buong Russia. Napilitan ang monarkiya magbigay ng malaking konsesyon. Noong 1917 naging konstitusyonal na monarkiya, may unang digmaang pandaigdig at hindi maganda ang kalagayan ng Russia. Bumagsak ang rehimen dahil sa sakuna, digmaan sa Afghanistan at malinaw na pagkatalo sa Cold War na nagresulta sa pagbagsak ng Unyong Soviet. Kaya, hindi sapat na takutin ang mga Ruso sa pagkalugi. Huwag mo ring kalimutan na para sa maraming Rusong ipinapadala sa unahan, halos wala na talagang natitirang pagpipilian. Maalam na iniiwasan ni Putin ang mobilisasyon sa Moscow at St. Gettysburg kaya halos hindi nadadampian ang mga lungsod na ito. Ayaw mo kay Putin, ayaw niya ng anumang potensyal. Hindi ito kaguluhan pero alam mo na. Nagpapasimula. Hindi kontento lang sa dalawang pangunahing lungsod para itong mga megapolisya. Kaya kung titingnan mo ang hukbong Ruso, bahagi nito ay nirecruit mula sa mga kulungan, mula sa mga bilangguan, bahagi nito mula sa mga pambansang republika, bahagi mula sa mga napaka-depressed na rehiyon. Kaya medyo maayos ang bayad sa mga tao at sapat naman ito para sa mga pamilya. Oo, may nawala pero mas marami kaming pera kaysa akala namin kaya hindi ito tatagal magpakailanman. Tama ka, may critical na dami at pwedeng maubusan ng pera si Putin. Isa rin itong problema. Kailangan magbayad ng sapat para mapunan ang mga pagkalugi. B, alam mo, baka hindi talaga siya sapat. Alam mo yun, isang desperadong tao lang napupunta dun. Pero may kapangyarihan pa rin siya, kaya may access pa rin siya sa mga tao. Ano ang mas delikado para kay Putin? At yan ang matagal ko nang isinusulong. At sa kasamaang palad, hindi ito pinansin ng mga kanluraning bansa ay ang habulin ang mga utak. Kailangan mo ng brain drain. Si Putin ay maaaring may ilang milyong dagdag na sundalo para sa harapan pero napakaliit ng reserba niya ng mga inhinyero, eksperto sa computer at mga tagapamahala ng pananalapi. Pagbibigyan lang sila ng pagkakataong umalis ng Russia. At marami sa kanila sa totoo lang ay nagtangkang umalis noong 2022 pero sinabi ng Europa at Amerika na hindi namin kailangan yan. Oo, bumalik kayo. Kaya walang visa na ibinigay. Kaya nakikipagtulungan ako sa ilang miyembro ng oposisyon ng Russia tulad ni Mikhail Khodorkovsky. Nagbungkahi kami ng simpleng deklarasyon sa Berlin na tinawag naming Berlin Declaration. Alam mo, mahaba ang teksto nito pero may 3 pangunahing bahagi ito. Kailangang aminin ng gustong umalis ng Russia na kriminal ang digmaan, hindi lehitimo ang rehimen at bahagi ng Ukraine ang Crimea. Pag pumirma ka ng deklarasyon, nagiging criminal ka na sa Russia at di ka na pwedeng manatili doon. Doon ka lang magkakaroon ng tsansang lumipat sa iba. At karamihan sa mga taong kukuha ng pagkakataong ito, sila mismo ay galing sa mga kategoryang ito, mga inhinyero, eksperto sa computer at mga tagapamahala ng pananalapi. At hindi nila kailangan dahil hindi sila refugee mula Syria o Afghanistan, kaya makakatulong talaga ang mga taong iyon sa lipunan. At yan ang tinatawag kong pabiruman Ruso-Taiwan. Paano kung kunin na lang natin ang mga taong ito at pahinain ang war machine ni Putin? Kasi kailangan mo ng mga inhinyero, kaya siguro maraming libong tao ang ganun. Hindi hihinto ang makinarya ng digmaan ni Putin pero hindi na rin ito kasing bisa at nakamamatay. Hindi tiyak yan, pero para Upang magawa yon, ilagay ang estratehikong layunin mong manalo sa digmaan. Sabi nga ni Winston Churchill, salamat sa pagbanggit. Kaya tagumpay ito pareho lang, hindi mahalaga. Isa lang ang layunin natin, ang tagumpay. Wala ni si Biden o Trump o mga leader ng Europa. Wala ni isa ang handang sabihin ang salitang tagumpay. Palagi na lang, paano ba tayo makakaalis sa gulong ito? naglabas lang ng nakakabiglang anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng $6. 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang mga creator sa YouTube. Kaya mo nakikita ang mga video sa homepage mo na may mas mababa sa 1,000 views tulad nito. Hindi ibig sabihin na lahat kailangan mag-umpisa ng sariling channel.
Kung nagbabalak kang magsimula ng YouTube o faceless channel, ngayon ang tamang panahon para gawin ito. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang binabayad ng YouTube sa mga creator at mas tinutulungan na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Pero sigurado akong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang isang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kaya kung isa ka sa mga interesadong magsimula ng sarili mong channel, pwede mong panoorin ang video na iyon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o card sa iyong screen.